Magandang araw sa ating lahat. Sa mga viewers ngayon, humihiling po ako ng suporta bilang pag-like and share ng videong ito. At panoorin na rin ang mga YouTube ads. Halina't atin nang panoorin ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang tahanan sa lupa ng Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu Santo ayon sa Biblia. Alam nyo, dito sa taksang ito, gusto kong buksan doon sa mga bagong manggagawa. Ito, kasi meron dito kaibang ituturo ako sa inyo, no? Maaaring mga bago hindi pa alam ito. Mga dati alam na nila ito. Pero, para maintindihan ninyo, at pati yung mga bago nating kapatid sa iba't ibang mga dati, sa lupa, ayon sa paksa, may tahanan ang Diyos. Alam naman natin ang Diyos nakatahan sa langit, di ba? Sinasabi ng Biblia, dinggin mo nga sa langit sa iyong tahanang dako. Di ba? Sa langit may tahanang dako ang Diyos, di ba? Mababasa yan sa unang hari 8, latang 43. Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng kag-iibang lupa. Ayun. Ang langit, tahanang tao ng Diyos. Pero alam di ba sa lupa, ang Diyos ay may tahanan din. Hindi naman ito makakatakay. Pwede naman siya tumahan sa lupa. Maaari magtaka kayo. Pero kung naisip ko, kausap ko kasi yung doktora na nag-aalok sa akin ng biowater. Saan ka kasi ka pupuntahan, doktor? In Greenwich Mansion. I have a place there. Punta kami. Where is the other machine? There is in one of my computer. Doktora, tayo naman tahanan. Of course. Hindi na ako nito yan. Tayo po. Ibig niya sabihin, pinakikita niya, mayaman siya. Oo nga naman, yung mayaman, may tirahan sa Baguio. Parang si Nida Blanca. Kaya pala sa pinatay dahil sa kanyang mansion sa Baguio. Ha? Tapos, may tirahan siya sa White Plains. Kasi pag mayaman ng tao, maraming tirahan. Ngayon ba makataka ba naman ng Diyos may tirahan sa langit kung gusto niya tumira sa lupa, ano ba sasabi mo? Masama ba yun? Kaya alamin natin sa paksa, may tahanan ng Diyos sa lupa. Hindi lang siya, pati si Kristo, may tahanan din. Pati ang Espiritu Santo, may tahanan din sa lupa. Alin yun? Paano mangyayari yun? Yan ang ating aanapin sa katuturo ng kasulatan. Itong tatlong nakabilang sa Godhead o pagka-Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Itong tatlong kapangyarihan ito na gumugobyerno sa langit at sa lupa. Alam nyo kasi itong gobernador ng langit at lupa, itong tatlong ito ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ito ang gumugobyerno sa buong universo. Hindi ka nakatakang magkaroon sila ng tahanan sa lupa eh. Ako, pag kami nagsabi na ang Diyos may tahanan sa Mars, tututol ako agad eh. So, kaya, pag sinabing may tahanan ng Diyos sa Jupiter, tututol din ako agad eh. Meron akong babasahin eh. Pag sinabing ang Diyos may tahanan sa Mercury, tututol ako eh. Pero pag sinabi ng Diyos may tahanan sa lupa, magkakampi tayo dyan. Although ang kanyang tahanan dakoy ang langit, may tahanan siya sa lupa. How is that? Yan ang ating paksa. Umpisahan natin mga kapatid. Ano ang halaga na maalaman ng tao ang tahanan ng Diyos dito sa lupa? Dahil mahalaga mo, at itong pag-aaralan na ang tahanan
ng Diyos sa lupa ay malaman natin. Anong halaga mo? Baka naman sabihin mo, wala tayong pakialam doon. Hindi, may pakialam ako ron. Alam niyo kung bakit? Ano halagang malaman mo kung may tahanan ng Diyos sa lupa? Sabi kasi ng Diyos, at Diyos marunong. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon inyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi, na paglalagyan ng kanyang pangalan, sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin, at doon kayo paroroon. Saan ito? Di ba sa lupa ito? Hindi naman sa langit ito, tahanan niya ito eh. Bakit? Kung sa langit ito, ba't hahanap sa'yo? Sa lupa ka. Amen? Ang sabi, sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan niya ng kanyang pangalan. Yung dako na yun. Alin yun? Sa nakabigbagay sa kanyang tahanan. Ba, yung tahanan pala ng Diyos sa lupa, doon niya ilalagay yung kanyang pangalan. Ha? Tahanan niya yun dito sa lupa yun. Bakit? Mahalagang malaman mo yun. Kasi ang utos niya, doon kayo paroroon. Doon yung hahanapin. Doon kayo paroroon. Ilagay mo nga ulit sa screen. Kundi sa dakong pipiliin. Pansinin niyo mga kapatid sa iba't ibang dako. Na kundi sa dako o sa lugar o place na pipiliin ng Panginoon ninyo Diyos. Ang Diyos ang mamimili pala, hindi tayo. Sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa nakatwid-bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Gusto mong masumpungan ng Diyos? Gusto mong makita ang Diyos? Maghanap ka ng kamag-anak doon sa dako na kanyang pinili na pinaglagyan niya ng kanyang pangalan sa makatwid-bagay ang kanyang tahanan o bahay. Doon kayo paroroon. Doon niyo siya hanapin. Mahalaga pala eh. Utos doon tayo pumunta eh. Kung hindi mo alam, baka kung saan ka mapunta. Gaya ng kapatid natin, nakinig, 3 taon. Hanap ng hanap. Nakita. Iglesia ng Diyos, kay Kristo. Paligituan na pakituanan. Pasok siya. Ito po ba yung sa dating daan? Opo. Sabi naman ng Diyos. Sila naman. Kasama po ba rito si kapatid na Surya? Opo. Pasok po. Pinakain, pinatuloy. Ang babae. Nagtagapakinig ko eh. Siyempre, magpapakita silang bait. Tapos, magkadoktrina ka na po. Dinoktrina. Sa madalit namin napotis mo yung tao. Ngayon, nagpakalaman. Bakit po wala si Brad Eli? Alam po kasi, magpakalaman nagpunta siya. Noong unang linggo raw, hindi ko nakarating. Yung pangalawang linggo, hinahanap na naman ako. Tiwalag na po eh. Siniraan ako ng siniraan. Nalungkot daw ang pakiramdam niya. Sa pamilya sila isang jeep. Tiwalag na pala yung kasi Brad Eli. Nagtanong ulit sa sumunod na linggo. Matagal na pong natiwalag yun. Panahon ng kamamatay ni kapatid na Pérez. Nag-iba yung kapatid. Nadaya yata ay ka ako rito Nakahanap ko rin. Wala ko nakarating doon sa talagang lokal natin. Ganun mo ba? Nung paliwala na. Padoktrina ko kayo. Dinoktrinahan. Bago mabautismo, sinama sa katalaman. Ito nga ako yung nakikita ko doon sa TV. Nalukoy ka ako ng mga tamang-tago ngayon. Sabi ko. Pag hindi mo alam, ano lahat ang pupuntahan ko, sasabihin ko yung bahay ng Diyos yung kanila.
ng Diyos. Sa Iglesia ni Cristo, bahay ng Diyos. Saka pumunta sa Diyos dapat alam mo, sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos, na paglalagyan ng kanyang pangalan, doon nyo hahanapin, doon kayo Panginoon. Kaya mahalaga, malaman natin yung tahanan ng Diyos dito sa lupa. Dito yun eh. Hindi naman kasi sa langit yun. Kung sa langit yun, ba't naman ipapahanap? Makakapunta ka ba nun? Diba? Dito yun, may tahanan ng Diyos sa lupa. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa ikala ng Kronika mga kapatid. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay tumuon magpakailanman. Bahay talaga, tahanan eh. Pinili pala ng Diyos yun at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay tumuon magpakailanman. At ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Ang mata ko, ang puso ko, doroong palagi. Alam niyo, tinutukoy na bahay dyan, yung bahay na itinayo ni Solomon. Yung panahon ng katanggal sitan, ang tinutukoy na bahay ng Diyos, yung bahay na nasa Jerusalem, na itinayo ng hari si Solomon. Pinili ko ang bahay na ito upang aking pangalan doon magpakailanman. May mga bahay na rin doon ng ibang mga Diyos, yung mga Diyos ng India, yung mga Diyos ng mga iba't ibang bansa sa paligid ng Israel. Meron din sila mga itinatayong edifisyo patungkol sa kanilang mga Diyos. Pero ang sabi ng Diyos ng langit, pinili ko ang bahay na ito, yung nasa Israel, yung nasa Jerusalem, yung tinayo ng hari Solomon, ang bahay na ito ang pinili ko upang ang aking pangalan ay tumuon magpakailanman. Ang aking mata, ang aking puso, oo pala. Sabi ng Diyos yan. Kaya, eksklusibong nandun siya, ang bahay niya doon sa Israel. Ngayon, ano ang pribilehyo na ibinigay ng Diyos doon sa bahay na yun? Sa Jerusalem o sa Israel na itinayo ni Solomon. Ano ang pribilehyo binigay ng Diyos doon? Pakinggan nyo. Bukod dito ay tungkol sa kakaibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel. Pagka siya ay magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan, sapagkat kanilang marapalitaan ang iyong dakilang pangalan at ang iyong mga pangyarihang kamay at ang iyong unang napitig, pagka siya ay paririto at dadalangin sa dako ng bahay na ito, dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng taga-ibang lupa upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan upang matasok sa iyo gaya ng iyong bayan Israel at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa mga makita ng iyong pangalan. Ayun. Doon pala dinirinig ng Diyos ang panalangin eh. Yung sa loob ng bahay na yun. Pati nga taga-ibang lupa, pag mapupunta ron eh. Sabi ni Solomon, pag sila'y paririto at mananalangin sa dako ng bahay na ito, dinggin mo sa langit na iyong tahanang dako. Gawin mo ang ayon sa sinabi sa iyo ng taga-ibang lupa upang makilala nila ang iyong pangalan at matakot sila sa iyo gaya ng iyong bayan Israel. At upang makilala nila ang bahay na ito na nakikitinayo ay tinatawag sa iyo pangalan. Marami na kasi Diyos nun eh. Actually, may bahay ni Cheo. May bahay ng mga Diyos ng Ehipto. Bago pa sila lumabas sa Ehipto, marami ng mga Diyos ng Ehipto. May mga kanya-kanyang bahay. Pero itong bahay na itong tinayin sa Solomon, ito yung sa Diyos lang nakaukol ito, sabi. Kaya doon dinidinig ng Diyos ang panalangin. Ang kanyang mata, ang kanyang puso, nandun palagi. Ang tanong natin ganito, kung ang bahay ng Diyos doon sa Israel, yung tinayo ni Solomon na templo, ang tanong,
Alin naman ang tinutukoy na bahay ng Diyos kung saan naroon ang kanyang tingak at pagtingin? Sa panahon naman ng bagong tipan. Alin ang tinutukoy na bahay ng Diyos kung saan naroon ang kanyang tingak at pagtingin? Ang sabi ng paliwanag ng authority ng bagong tipan. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na narito. Siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao. Nakita nyo, pagdating ng bagong tipan, nagkaroon ng mas malawak at mas malalim at mas tamang paniniwala ang mga lingkod ng Diyos sa bagong tipan. No less than the Apostle Paul ang nagsabi na ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng bagay na narito. Palibhasa'y Panginoon ng wika siya ng langit at lupa, hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kita niyo? Ngayon bang bahay ng Diyos na tinatawag sa panahon ni Solomon? Gawa ng kamay o hindi? Gawa ng kamay. Hindi pala naman ang totoong tahanan ng Diyos yun eh. Ha? Ha? Hindi pa tumatahan ng Diyos sa paliwanag ng isang paso. Although yun man ay tinatawag na bahay ng Diyos, pero hindi niya talagang tinatahanan yun. Actually nga, kung babasahin mo matandang tipan, ang nakikita lang nila doon sa may bubong, yung puso at apoy, na nagpapatunay na nandoon ang kaluwalhatian ng Diyos, the glory of God, na God Himself dwells there. Dahil yung Diyos ng Biblia, hindi ang wikayang tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kaya sa bagong tipan, hindi natin dapat naisipin na ang templo ng Diyos o bahay ng Diyos ay yung edifisyong gawa sa kahoy, simento, etc. Kaya ano ngayon ang bahay ng Diyos na tinatahanan ng Diyos sa panahon ng bagong tipan? Pakinggan niyo. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Sabi ni Pedro sa iglesia, nakapatid sa iglesia, ito sinasabi ni St. Peter. Kayo rin naman sa iglesia, sabi niya, para kaming mga batong buhay, pinagtugtog-tugtog, bawat isa parang halong lang na pinagsama-sama. Natatayo kayong bahay. Ang iglesia ang tinutukoy. Nakukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa iglesia, sa panahon ng bagong tipan, ang tinutukoy na bahay pala, ang iglesia, kayo, natatayong bahay ukol sa Espiritu. Kaya yung iglesia, tinutukoy sa Biblia, bahay. Eh, hindi nga ginawa ng kamay ko. Mas lalong matuwid na tawagin ito'y bahay ng Diyos, ang iglesia. Kasi, noong panahon ng una, tinatawag na bahay ng Diyos, hindi na yun ni Solomon, ay yari sa kamay mo. But in reality, kung gagamitin talaga yung realidad sa Biblia ng salitang bahay, na pwedeng tahanan ng Diyos, hindi mo mai-a-apply yun sa ginawa ng kamay, dahil hindi siya tumatahan doon. Sa iglesia, ang iglesia ba'y gawa ng kamay ng tao? Hindi. Hindi gawa ng kamay ng Diyos. Kaya sabi ni Pedro sa iglesia, kayo'y natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Ang iglesia tinatawag na bahay. Ngayon, bukod ba sa iglesia, meron pang ibang tinatawag na bahay sa Biblia? Pakinggan nyo sa unang Timoteo 3:15-16. Ngunit kung ako'y magluwas ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano at dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay,
at halipin at saligan ng katotohanan. Dito may tinatawag, iglesia naman ng Diyos na buhay. Sabi ni Pablo, upang maalaman mo kung magluwag ako ng mahabang panahon, maalaman mo kung paano dapat sa mga tao pag-uugaling gawin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. At haligi at saligan ng katotohanan. Alin ito? At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Yaong nangayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sino yan? Hindi ba yan ang Panginoon sa Kristo? Ipinangaral sa bansa, pinangaral sa mga injil, pinapagimbangan sa Espiritu, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian, dakila ang pagka-Diyos, nahayag sa laman. Di ba si Kristo yan, mga kapatid? Kaya ang tunay na kahulugan sa Biblia, nung bahay ng Diyos, ang direktong kahulugan nun, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, si Kristo yun. Christ is the church of the living God. Tandaan niyo. Si Kristo ay tinatawag sa Biblia ang bahay ng Diyos na buhay. Siya ay iglesia ng Diyos na buhay. Ang iglesia na binubuo ng mga tao, may bahay din ng Diyos yan ang tawag yan. Pero si Kristo, iglesia ng Diyos na buhay. Yung nasa Korinto, iglesia ng Diyos ang tawag ni Pablo ron. Bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos. Si Kristo naman, bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos na buhay. There is a clear distinction as to what the Apostle Paul meant when he said, the church of the living God at the church of God. Ang church of God, yung binubuo ng mga kapatid sa Corinto, sa Galatia, sa Efeso. Yun ang church of God. Yung church of the living God, it is Jesus Christ Himself. Pero si Cristo, bahay ng Diyos, kaya tinatawag sa iglesia ng Diyos na buhay. Ang iglesia ay bahay ng Diyos, kaya tinatawag din silang iglesia ng Diyos. Pero si Cristo, kung siya ay bahay din ng Diyos, tinatawag din siya iglesia ng Diyos, kaya ang tinutulungan iglesia ng Diyos na buhay. Kaya, dito lumalabas dalawang iglesia. Dalawa rin ng bahay. Diba? Yung isang bahay, kalipunan ng mga tao. Yung isang bahay, si Kristo yun. Yung isa ay tinatawag na iglesia ng Diyos. Yung isa naman tinatawag na iglesia ng Diyos na buhay. Ayan. Ngayon, medyo mahirap ito. Kaya ako na naman ang magte-texto sa prayer meeting. Medyo mahirap ito, mga kapatid. Kasi hindi natin maitatanggi yung katotohanan na yung 3:15-16 ng Timoteo, ang tinutukoy ni Pablo rin si Kristo. Hindi ang iglesia binubuo ng mga tao. Si Kristo yung solamente. Yung nahayag sa laman, pinapagimbalan sa Espiritu, ipinangalan sa mga bansa, tinanggap sa itaas. Ito ba yun? Si Kristo. Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Nung Kristo. Dakilang hiwaga ang kanyang pagka-Diyos dahil hindi nga niya makilala ng marami. Yun yung iglesia ng Diyos na buhay sa Biblia. That is Jesus Christ Himself. Tinatawag siya bahay ng Diyos. Ano? Paano ang pangyayaring ang Kristo na iglesia ng Diyos na buhay at ang iglesia ng Diyos ay bahay ng Diyos? Paano ang pangyayari nun? Ito ngayon. Yan po ang aabangan Diyos sa susunod na linggo. Agree. Pinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng Biblia na mayroon dalawang iglesia tinatawag sa Biblia, hindi ba? At ang sabi sa Biblia, yung mga kapatid, yung mga miyembro, mga Kristiyano, kayo ikay itinatayong bahay na ukol sa Espiritu. Kaya tawag sa kanila, bahay. Iglesia ng Diyos, bahay yun. Pero meron ako isang binuksan sa inyo, yung
unang Timoteo 3:15 hanggang 16, na sabi, si Kristo naman ay tinatawag na Iglesia ng Diyos na buhay. Siya'y bahay din ng Diyos. Ang iniwan namin sa inyong tanong, paano pangyayari ron? Paano mangyayari ron? Na ang Kristo na Iglesia ng Diyos na buhay at ang Iglesia na binubuo ng mga tao ay bahay ng Diyos. Paano yun? Yan po ang ating liliwanagin naman ngayon. Nakahanda na kayo, babasa po tayo. Paano mangyayari na si Kristo bahay ng Diyos? Ang Iglesia, bahay pa rin ng Diyos. Hindi malilitaw na dalawa, mga kapatid. Yung isa, bahay ng Diyos, mga tao. Yung isa naman si Kristo, bahay ng Diyos. Paano yun, mga kapatid? Pakinggan nyo, babasa tayo. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Ano raw po ang Ama, sabi ng Panginoong Jesus? Ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Si Kristo po ba'y tahanan ng Diyos, mga kapatid, o hindi? Tahanan siya. Siya may sabi, in his confession, hindi ka ba iba nananampalataya? Ako'y nasa Ama, ang Ama'y nasa akin. Sabi niya kay Filipe. At ang gawang ginagawa ko, hindi ko ginagawa sa aking sarili. Sapagkat ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa. Therefore, kumpirmado mga kapatid, mismo sa bibig ni Kristo, na siya'y bahay ng Diyos. Ang Ama na tumatahan sa akin. Diba? Tahanan ba ng Diyos si Kristo? Naintindihan ni Pablo yan. Kaya nang sumulat niya sa unang Timoteo 3:15, sinabi niya, kung ako'y magluluwas ng mahabang panahon, upang maalaman mo kung paano dapat sa mga taong ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Kay Kristo yun, ano? Si Kristo yung bahay ng Diyos na yun. Na siyang Iglesia ng Diyos na buhay at halili at saligan ng katotohanan, yaho, dakila ang hiwaga ng kabanalan, walang pagtatalo. Yaw nahayag sa lamang, tinanggap sa itaan, etc. Si Kristo yun, mga kapatid. Tama si Pablo na si Kristo itawagin niya sa unang Timoteo 3:15 hanggang 16 na bahay ng Diyos. Sapagkat sinasabi ni Kristo, ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa. Therefore, nasolve na natin ang kapilaso. Kaya pala si Kristo ay tinatawag na bahay ng Diyos, tumatahan ang Diyos sa kanya. Kaya, isosolve naman natin. Paano naman yung Iglesia tahanan ng Diyos? Ang Diyos pala naman ay kay Kristo nakatahan. Tahanan pala ng Diyos si Kristo, bahay pala siya ng Diyos. Baka Iglesia tinatawag din bahay ng Diyos. Ito naman ang solusyon doon, mga kapatid. Pakinggan nyo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ay iibigin ng aking Ama. At kami pagkat sa kanya. At siya ay gagawin namin aming tahanan. Hindi naman pala nagkakadalawa ang Iglesia. Isa pa rin. Bakit? Yung Ama nakatahan kay Kristo. Pag ang Iglesia o ang mga tao sumusunod sa utos nasa Iglesia, pasasakan niya kami, sabi ni Kristo. Siya at ang Ama, pasasakan niya. Gagawin namin siyang aming tahanan. Ayun. Isa pa rin ang Iglesia, mga kapatid. Aka? Yung pa rin yung Iglesia ng Diyos na nasa Biblia, ganito lang yun. Kumbaga, parang goma. May interior, may exterior. Ang interior, si Kristo, yun ang nagdadala ng puwersa. Ang exterior, yun ang Iglesia, ang binubuo ng mga tao. Ilan ang gulong? Isa.
pero may interior, may exterior. Parang ganito, no? Ang iglesia tinatawag na daan, di ba? 22:4 ng gawa. Pinag-usik ko ang daan ito, sabi ni Pablo. Sa iglesia. Ngayon, pag nasa iglesia ka naman, sabi ni Pablo sa 12:31 ng unang Korinto, lalo yung maningas na nasahin ng daming dakilang kaloob at itinuturo ko sa inyo ang isang daan kagaling-galingan. Ang iglesia daan, pero sa loob nun, may daan pang isa. Yung kalong loob ang daan din ng Kristo. Din ang daan kagaling-galingan. Kaya ganito, ang iglesia bahay. Bahay ng ano? Bahay ni Kristo. At si Kristo nakatira sa iglesia. Alam? Kung saan man naroon ng 2 o 3, naroon ako sa gitna nila, sabi niya. Kaya ang iglesia, bahay ni Kristo. Bahay ng Diyos. Tama ang tawag sapagkat si Kristo yung Diyos. Pero yung Ama naman, bahay niya si Kristo. Kaya yung Ama nakatira kay Kristo, pag si Kristo yung tumira sa iglesia, naging bahay ka na ng Diyos dahil kami papasa Kanya at gagawin namin siyang aming tahanan. Ayan ang sinasabi na Biblia. Kaya, tama kahit saan ko isipin ang iglesia bahay ng Diyos, dahil tinitirhan ng Diyos. Pero, kaya ka natin tirhan ng Diyos, dahil tinitirhan ka ni Kristo. Sapagkat ang Ama nakatira kay Kristo, at pagka sumayo si Kristo, ay naging tahanan ka na ng Ama ni Kristo. Sa paraan yan, ang iglesia ay tawag ng Diyos ay bahay ng Diyos. Kasi, tirahan ng Diyos ang iglesia sa lupa. Tirahan ni Kristo. Pag sumusunod sa utos, nagkaipon-ipon sa iglesia, gagawin namin siyang aming tahanan. Tahanan ng Ama, tahanan papati ng Anak. Diba? Kaya nakatira kayo ang Anak, nakatira pa kayo ang Ama. Nakatira pa rin ang Espiritu Santo sa iyo. Pakinggan nyo sa 3:24. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. At siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Kita nyo, ang tumutupad ng utos, nananahan sa Diyos at ang Diyos nananahan sa Kanya. Dito'y nakikilala natin siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Kaya, pag-Espiritu natin sa iglesia, kaya ang iglesia tahanan ng Ama, ng Anak, at saka ng Espiritu Santo. Asan ba iglesia? Nasa lupa. Asan kayo ng tahanan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu? Nasa lupa. Alin yun? Yun ang iglesia. Paano nangyari yun? Si Kristo, tahanan ng Ama. Eh yung tahanan ng Amang Kristo, tumahan naman sa iglesia, na bahay naman ng Diyos. May lahat sila. Kaya tama lang tawagin ng iglesia, bahay ng Diyos. Ano? Ang tawag naman kay Kristo, iglesia ng Diyos na buhay. Kasi sa kanyang direktong tumataan ng Diyos. At silang magkaman naman, tumataan sa iglesia. Opo, sa Espiritu, tumataan din. Kaya sabi ni Pablo sa unang Korinto, di ba ganyan nalalaman ng kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo. Kung ibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ang iiba ng Diyos. Sapagkat ang templong ito'y banal at ang templong ito'y kayo. Kaya ang iglesia, templo ng Diyos, bahay ng Diyos, dahil tinatahanan ng Espiritu ng Diyos, tinatahanan ni Kristo, ang Kristo naman tinatahanan ng Diyos. Pag samasamahin mo yung katotohanan niya, nasa iglesia lahat yan. Mga kapatid. The inevitable conclusion is there is a dwelling place of God on earth. And that is the church. That is the people of God. Sa Israel, doon tumatahan ng Diyos sa bayan niya. Sa panahon ng bagong tipan, tumatahan ng Diyos sa iglesia. Kaya ang iglesia ay makatwilang tawagin. Bahay ng Diyos, ang iglesia ay makatwilang tawagin na sinatahanan ng Diyos. Sinatahanan ni Kristo, ng Diyos at ng Espiritu. Ngayon, ang ating tanong ganito. Ano ang kanilingan ng Diyos sa isang kahangit sa iglesia
nasabing nananahan ng Diyos ang Kristo at ang Espiritu Santo sa Kanya. Gusto ba nating manahan ng Diyos sa atin sa lahat ng panahon, mga kapatid? Kasi kaya natin ito tinatanong. Ang Diyos sa Israel, tumatahan siya sa Israel noong una. Pero nilayakan niya Israel. Babasahin muna natin na nandun siya sa Israel. Tapos umalis siya. Pakinggan. Ikalawang Hari 5:15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos. Siya at ang buong pulutong niya at naparoon at tumayo sa harap niya at siya'y nagsabi, "Darito ngayon ang kalantaran na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel." Asan ang Diyos noong una? Nasa Israel. Pero doon din sa Israel mismo na yun, lumayas ang Diyos doon eh. Pakinggan niyo. Dalawang Kronika 15:3. Ngayon nga, ang Israel ay malahon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagtulong saserdote at walang kautusan. Ano ba ibig sabihin nung ang Israel ay walang kautusan? Ibig sabihin walang utos sa Israel? Mali yun ang pagkaunawa ng iba sa talata, kaligisuhan, mali. Ang kautusan ng Diyos laging nasa Israel. Diba? Sa kanilang pagbuko, sa kanilang kautusan, sa kanilang tipan, sa kanilang kapanakuan, sa kanilang mga magulang. Laging nasa ng utos ng Diyos sa Israel, nakasukit sa mga bato. Ha? Nakasukit sa kanilang mga kautusan, sa mga papel. Pero lang sinabi, ang Diyos wala, ang Israel wala ng Diyos na tunay. Walang tagapagtulong sa sacerdote, wala nang kautusan, kasi hindi na nila tinutupad. Wala na sa kanilang mga puso, wala na sa kanilang paggawa, wala na sa kanilang pagkasalita, wala na sa kanilang pagkilos, yung Diyos at saka yung kanyang mga kautusan. Kaya isang panahon, umalis ang Diyos ko. Kaya mahalagang malaman din natin, mga kapatid, kung paano mananatili ang Diyos sa pananahan niya sa Iglesia ng Diyos na ating tinatangkapan. Paano? Ano ang kahilingan ng Diyos sa atin? Para manatili siyang nananahan sa atin. Ang lahat ng pribilegyo na sa atin kung meron tayong kasamahang Diyos sa samahan ito. Ano ang kahilingan niya? May hiling lang naman siya. Ang pribilegyo sa atin eh. O, hindi ka matatalo sa diskusyon. Hindi ka tatabla ng kulang. Ha? Hindi ka gagalawin ng mga demonyo. Sapagkat dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Ang mga anak ng Diyos, hindi ginagalaw ng masama. Yan ang mga pangako eh. Ang lahat ng pribilegyo nasa Iglesia, kung mananatili tayo tapat, nakasama natin ng Diyos. Pero gusto ng Diyos, para tayong samahan niyang palagi, manahan siya sa atin. Sabi ni Pablo, pakinggan. Sinasabi ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Nasa pananampalataya ba kayo? Mahalaga yung pananampalataya. Sinasabi niyo sarili niyo, kung ay nasa pananampalataya, hindi ba ka? Bukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban naman kung kayo'y isinakuhin na. Nakita mo, si Kristo nga nasa Iglesia. Nananahan si Kristo sa Iglesia. At pag nandiyan si Kristo, nandiyan din ang Ama. Kasi ang Ama nananahan naman kay Kristo eh. Sabi yung talata. Eh kailan yun? Kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin niyo yung sarili. Siya atin ninyo kung nasa pananampalataya kayo. Di ba kayo nalalaman sa inyong sarili? Si Kristo'y nasa inyo. Tandaan nyo, nagsasalita si Pablo sa isang lugar lang. Ang kausap niya ang taga-Korinto. Ang isang lugar ay pananahanan ng Diyos at ni Kristo. Kung nasa pananampalataya. Kaya mayroong lugar lang. Walang Diyos eh. Walang pananampalataya. Mayroong kang lang iglesia ng una, nahiwalay na. Pagaya ng Galacia, ng Efeso, ng Pergamo, ng Tiatira, ng Sardis, ng Laodicea. Bukod na lang tangi ang Philadelphia. Sa 7 lugar sa Asia. Nangahiwalay. Hindi na napiling na Diyos eh. Nagkaligaw-ligaw sila eh. Kaya nga pinadala yung Apokalipsis para masagit sila ulit eh. Pero nagkaganon. Wala sila sa pananampalataya. Nakakapag sila sa pananampalataya. Kaya siya sabi ninyo ang inyong sarili.
lalo na kung buong iglesia, nasa pananampalataya. Biro mo kung sa lokal tumataan ng Diyos, lalo na sa buong iglesia. Ang mga kapatid, siya sa akin lang natin kung nasa pananampalataya tayo. Nananatili ba tayo sa pananampalataya? O kayong naaanin noong 1980s, nasa pananampalataya pa ba kayo o pagod na kayo? Yung naaanin noong 1990s, nasa pananampalataya pa ba kayo? O kayong mga bago sa lahat ng 2000, nasa pananampalataya pa kayo? Siya sa atin yun yung sarili. Baka wala na kayong ganang dumalo sa pasalamat. Baka pagkabaka ay ayaw nyo nang pumunta sa apali. Baka pag may bagyo ayaw nyo nang mabaha. Ang alam mo, ang pananampalataya ay nagagawa ang maraming bagay. Mga kapatid, siya sa atin yun yung sarili. Kung kayo nasa pananampalataya, subukin ninyo yung sarili. Di ba kayo nalalaman si Yesu Cristo nasa inyo? Malibang kung kayo ay itinakwil. Kaya mahalaga yung pananatili ng pananampalataya. Yung pagtitiwala, pagsunod, pagyakap sa katwiran. Mahalaga yun. Huwag nyo papabayaan umupas yun mga kapatid. Pag nawala kasi yun, ang sabi sa Hebreo 11:8, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ayun. Pag walang pananampalataya, hindi na makakalugod sa Diyos At a congregation or a local church without faith, hindi makakalugod sa Diyos Alam niyo, ang Diyos naman hindi naman siya mahirap, hindi siya mahirap paksamahan. Ang totoo siya pa nga nakikisama sa atin. Hindi ba niyo naaalala yung unang webi ng unang Korinto? Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Yesu Cristo, Panginoon natin. Totoo, Kristo nga nakikisama sa atin. Siya pa nga nakikibagay sa atin. Hindi naman, kumbaga sa kabataan, hindi naman masakit kautusin Diyos Hindi siya masakit kapag, hindi siya mahirap na kasambahay. Mapagpauman din siya, mapagbigay siya, mapagparaya siya. Pananampalataya lang naman ang hinahanap niya sa atin agad-agad Pananampalataya, pag-ibig, pag-asa. Gusto ng Diyos manatili lang Kasi, pag nawala yan sa atin, hindi na makakalugod sa Kanya Magkabuloy ka, kabuloy ka na. Nakasanayan mo na magkabuloy tungkol sa bulsa. Hindi naman kasama yung pananampalataya, sayang lang kabuloy mo. Kasi kung ilalakit mo yung pananampalataya sa kabuloy mo, makagagawa ka ng malalaking bagay para sa gawain. Yung may buong pananampalataya, nakatutulong yun ng buo. Walang pag-aalinlangan, masayang puso. Kung gagawa ka, pupunta ka na lang, may pananampalataya ka, okay lang. Bagyo, baha, pupunta ka, may pananampalataya, walang pananampalataya, magbabasa kami. Baka mafla, baka lumubog. Yung sinapatid na aso, naalala ko nga. Yung kanyang bukburok na sasakyan, nakakarating ng Mindanao. Pag nakita ko sa Mindanao, matindi ka ako kasi pananampalataya, hindi. Pero may kalbo, bulong ay nakakarating ng Mindanao, naglalakbay ng sinasakay sa barko. Kasi yung jeep na yung tao lang, ligtas na. Sa hindi lang pananampalataya. Kaya nga Mindanao, Galete, nakakarating yun, makakala niyo ba? Sa hindi lang, lahat ng diskusyon namin yun. Walang accident yun, lalo na sa diskusyon. Mahilig sa diskusyon yung kapatid natin. At nakita mo diskusyon natin yun. Ngayon lang, hindi lang diskusyon Ayaw na tayong diskusyonin. Ayaw na nung araw ay nako, linggo-linggo may diskusyon sa emilia. Linggo-linggo may diskusyon sa emilia ngayon, ayaw na tayo diskusyonin yun, Egypt na yun, kahit ang diskusyon, namumuna yun. Namumuna ka sa akin sa diskusyon. Sabi ko nga, mahalaga talaga sa tao pananampalataya. Ang magagawa ng pananampalataya, hindi mo ma-imagine Biro mo sa pananampalataya, wala nang laman ng bulsa, isinigay lahat ng babaeng bao yung kanyang pera. Sa pananampalataya, benta ng ari-arian ng mga unang Kristiyano.
Sa pananampalataya, sila'y nagsilupit ng kaharian, ang sabi ni San Pablo sa 11 ng Hebreo. Nagpatikong ng bibig ng leon sa pananampalataya, sila'y nagsilupit ng kaharian. Ano pa't aking kakapusin ako ng panahon kung sasaysayin ko ba ako tungkol kay Hefte, kay Samson, kay Barak, kay Samuel, etc. Sabi ni Pablo, kung sasaysayin ko ba nila, kakapusin ako ng panahon na ang mga ito sa pananampalataya nagpatikong ng bibig ng leon, nagsilupig ng kaharian, nagsigawa ng kaswiran, na nagtamo ng mga pangako. Kaya yamang tayo nakuungko ng lalong maraming bilang ng mga saksi. Itabi naman natin walang liwag ng bawat pasan. Ang kasalanan pumipigil sa atin. At takbuhin natin na may pagtitiisan takbuhin nalalagay sa ating unahan. Nasigna natin, basta natin si Jesus na nagumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakaw nilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na winalang bahala ang kahihiyan at naupo sa kanan ng Diyos. Di ba yung nasa 11? Kabisado ko nung araw. At ang sabi ng Biblia, 14:22, ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mabanal ang hindi umahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya, at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Sino mo pag wala na pananampalataya kung kasalanan na gagawin mo, nag-aamuli ka, kasalanan. Tumatamba ka, kasalanan. Nagpe-pray-meeting ka, kasalanan. Mananalangin ka, kasalanan. Umaawit ka, kasalanan. Lahat ng gagawin mo, kung kasalanan na, bakit na wala ang pananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, ang pananampalataya mo na nasa iyo, ingatan mo sa iyong sarili. Sapagkat ang nag-aalinlangan kung kumakain at kakapala, anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Nakita nyo? Yan lang ang hinihiling ng Diyos sa atin. Manatili tayo sa pagtitiwala sa pananampalataya. Hindi niya tayo iiwan, mga kapatid. Mananahan siya sa samahan ito. At mararamdaman nyo ang benepisyo, ang benefits, mararamdaman nyo ang pakinabang pagka tayo na nanatiling sumasampalataya. Mararamdaman nyo ang pakinabang ng may kasama tayong Diyos sa buhay. Walang hari, walang pastor, walang demonyo na makapanalagumpay sa ating katwiran at sa ating pagsasama-sama. Hanggang dyan muna, mga kapatid. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.